Magandang umaga. Ito'y jamming sa umaga. Ladies and gentlemen, jamming po sa umaga. Ang kwento po natin sa ngayon ay yung kwento ni Dean Chase, isang abogado na nagtatrabaho sa California, nang inanunsyo niya na may HIV o AIDS si BBM. At siya mismo nagsabi sapagkat sigurado si dahil nagka-test pala yung kasex ni BBM sa California ay may HIV pala. So kung may HIV siya, malamang may HIV na rin si BBM. Kaya maliban po sa dalawang petition na sinampa po laban kay BBM na hinihingi na mandatory mag-report sila kung may sakit na si BBM mula, ay madagdagan ito. Pag ganito, baka magsasampa rin ako ng mandamos na magpa-HIV test naman siya para malaman. Siyempre, kailangan natin yung presidente hindi addict, hindi walang AIDS, at walang sakit. So, kaya po, ito ang mangyari. Sa Bernard Magtibay, maayong aga sa San Joaquin, Iloilo. So, miara, gid ba lang nga AIDS, HIV si BBM, amuning hambal ni Mr. Dean Chase sa California, isa ka abogado sa California. Ang ginhambal niya kay konfirmado niya nga ang kasex ni BBM sa California ay may AIDS. Si Mr. T, Mr. Tubig. Kasi November 2023, nandun sila ni Lisa Araneta Marcos at saka si BBM para dumalo ng APIC. Tapos nag-side trip sila. Pumunta sila sa hotel at binayaran ni BBM ng $2 million. Sa $2 million? 200,000? Ano ba yan? Kasi worth 17 million nata yun. At 2 million pesos si Mr. Tubig para magpapuwit lang siya kasi bakla pala ito si BBM. Kaya pala, ang anak nila ni Lisa, ang isa ay si Sandro kamukha ni Bong Daza. Siguro pinagalaw ni BBM si Lisa kay Bong Daza para mabuntis si Lisa. Nung bata pa si Lisa, kahit na addict, maganda. Tapos yung pangalawang anak niya, pinagalaw doon kasi kamukha naman ni Anton Lagdamio ang isang anak ni BBM. Ang isa pang anak niya ay kamukha ni Romualdez, si Bini Marcos. Nako. 3 sets of three men ang anak mo, but not one man became liking your face. Melinis J, magandang umaga. So ito po yung expose ni Mr. Dean Chase. Ibalita ko po. Siya nagsabi, pero nilabas ko kasi credible siya na source eh. At nakasex po ni BBM, kita mo, payat na ni BBM mo. Nakasex ni BBM, si Mr. Tubig. O kaya tignan nyo. Don't forget to read the Bible. Johnny Nguyen. Ay, Vietnamese ka pala, Johnny. Oh. Ayan oh. Si Mr. Tubig. Basahin natin. I finally recovered my account
Sabi ni Dean Chase. After months of battling hackers, I have information they've been trying to keep from the public. The president has AIDS. I'm not sure how can keep my account up. God save the Philippines. Dean Chase, April 23, 2026. Basahin natin, matapos ang ilang buwang pagkikipaglaban sa mga hackers na napilit kaming pinatahimik, muli nating nabawi ang account na ito. Hindi nila mapipigilan ang katotohanan. May mga impormasyong pilit tinatago sa publiko. Mga detalyeng dapat malalaman ng bawat Pilipino tungkol sa kalusugan ng ating Pangulo. Hindi tayo titigil hanggat hindi lumalabas ang katotohanan. Finally, recovered my account after months of battling hackers. I have information they've been trying to keep me from the public. The president has AIDS. I'm not sure how can we keep my account. Okay? May AIDS, oh. Kita mo, payat na, oh. Yan. Itong lalaking ito, gwapo ito, itong may AIDS na gumamit kay BBM. So, yan po ang kwento. Well, kwento pa lang naman yan. Hindi pa natin confirm yan, pero kwento lang yan. Pinilabas ko lang kasi yan ang claim ni Dean Chase. Okay? So ito, inulit niya lang ang sinabi. Ito, bigyan natin, pakinggan natin yung ito. Ay, kadiri daw si si Madam Lisa. Walang panty. Ang araw po sa atin na si Dean Chase po ito. Ito na nga po. Nabasa ko na. Ito, pakinggan natin. Ang araw po sa atin na si Dean Chase po ito. Ito na nga po. Nabasa ko na po at nakita ko po ang kabuuan ng reaksyon o komento ng palasyo paukol sa expose namin ni Mr. T. Ito na nga po. Ang kakapal talaga ng mukha nito mga hinayupak na itong mga putang inanto. Ano sinabi mo, Claire Castro? Dapat may maagarang aksyon patukoy sa bagong paratang sa mag-asawa na nasa palasyo. Di ba? Pinasusundan nyo na kami. Diyan na pupunta ang taxes nyo. Pinagsasayang ang pera ng mamamayang Pilipino. Magkano na ng budget nyo na iniligay sa amin dito sa Amerika? Milyon-milyon na naman yan. Para lang matukoy kung saan kami nakatira. Kakalipat lang namin. Tapos may inutusan na naman kayo doon. Sa old neighborhood namin. May paikot-ikot doon, parang tanga. Nagtatanong kung saan na kami lumipat. Di lang yan, kinuha nyo ng laptop ko, di ba? Ando ng mga files. Akala nyo naman, tanga ako na hindi ako nag-backup. Lahat may backup yan. Sa tingin nyo talaga tanga ako? Nakuha nyo na rin ang cellphone ni Mr. T. Di ba? Yun talagang gusto nyo makuha ang cellphone ni Mr. T kasi alam nyo, ando ng lahat ng contacts ng mga opisyalis na naging customer niya, di ba? Di ba yan? Yan ang gusto nyo makuha. Kasi ang taas ng lista ng pangalan dun eh. Mga messages. Meron pa nga isang dun eh. Sino yun? Anak ng isang presidente na ngayong naging senador na. Di ba? Yung talagang pakay nyo eh. Yung mga text messages dun. Nila Pauli Totoko at sino ang mga inimitahan niya na naging naging kliyente ni Mr. T. Di ba? Andun din ang asawa niya. Ang bababoy nyo. Nakakadiri kayong lahat. Diyan na pupunta ang pera ng mga Pilipino. Ang raming mga Pilipino nagugutom. Meron na nga mga Pilipino na mumulot na lang ng pagkain tira-tira sa Jollibee. Mga manok, tira-tira. Para gawin pagkain, tapos kayo dyan sa Malacanang nagpapasasa kayo. Bilyon-bilyon, milyon-milyon, sinasayang nyo. Sa kapritsuhan nyo, putang ina nyong lahat. Ang kakapal ng mukha nyo, putang ina kayo. Isa ka pa, Boying Rimulya. Ano sinabi mo? Paiimbestigahan mo ang mga taong nag-post na nagkasakit ka. Di ba may sakit ka nga talaga, di ba? Di ba may cancer ka?
Ano pa iimbestigahan mo? Nananakot lang kayo. Tinatakot nyo ang mga tao na nagsasalita against sa corruption nyo. Hindi kayo mga leader. Uy, bangag, Bongbong Marcos, hindi ka leader. Boyeng Rimulya, kayong lahat, mga potang ina kayo. You are not leaders of the country. You are terrorists disguised as politicians. Kakapal mukha niyong hayop kayo, potang ina kayong lahat. Sinasayang yung mga pera ng Pilipino. Bilyon-bilyon! Sino ba naman magbabayad ng 2.3 million para lang tirahin sa puwet? Para makatsupa lang! Kayong mag-asawang kakapal ng mukha nyo? Nakakadiri kayo. Naaawa ako sa mga Pilipino. Alam nyo, wala akong makukuha dito. Maganda ng buhay ko dito sa Amerika. Maganda ang trabaho ko dito. Pero naaawa ako sa mga Pilipino. Bilyon-bilyon kinukuha nyo sa kaban ng mga Pilipino. Utang ina nyo. Hindi kayo naawa. Porket may mga ano kayo, may mga followers kayo, meron din naman kayo mga followers, puro din mga tanga. Mabigyan lang ng sardinas, okay na. Pinapakain nyo lang ng sardinas, ang sasaya na nila. Tapos kayo dyan nagpapa-concert, Yan. So, nakatulog ako. Pasensya na. Buti nagising ako. So, yan po ay hindi ko pa naman sure kung totoo yan o hindi. Pero, I just want to assure you na malamang magsasampa rin ako ng pangatlong petition for mandamus. Ang nauna pong petition for mandamus ay ito sila. Sila ni itong grupo. Ipakita ko yung mandamus nila. So, bali, magiging pangatlong mandamos na ako dyan. Na kung saan hihilingin natin na magpa-HIV test si BBM. Ito naman po sa kanila ni Major General Rena Romeo Poques, General Carlos Kita, Navy Captain Ray Valeros, Colonel Jonathan Galang, Colonel Segundo Ismitran, Attorney Melchor Magdamo. Yan po sila sampa. Petition to compel faithful and immediate implementation of the constitutional wellness and state of health of the President of the Republic of the Philippines. Yan po, ito. Hindi ko na kailangan i-detalye. Tingnan naman natin itong isang ito. Ganon din, ito na pa-test din, no? So, ang gusto na mangyari, ito sa dulo, na magpa-testing si Marcos at ideklara niya kung anong tunay niyang kalagayan. So, yan na po, ladies and gentlemen. Nantok na ako, matulog na muna ako. Good riddance. Anong klaseng abogado ka? Puro fake news. Hindi po ito fake news. Totoo po ito. Kahit Telebino, tingin mo katotoo sa mga pinagsasabi mo. Totoo po ito. Okay, Patrick. Patrick, kapatid. Ingat po. Sige, salamat po. Good morning po. Shane Sionko. Good morning. Good morning. Johnny Nguyen. Okay? Read the Bible always. Tapos, si Melines J. Bernard Magtibay, good morning po. Hanggang dyan na muna tayo. Video na. Teka po ang inyong lingkod.